Magandang umaga mga kabayan, latest update rito po sa Marikina Flood Control mga kabayan. So ito po yung full details nitong project mga kabayan, kung kailan ito nagsimula at kung magkano po ang pondo nitong project na ito, no? Marikina Pasig Flood Control Project mga kabayan. So bago po ang lahat, paki-like, paki-share, follow at subscribe po sa ating YouTube channel mga kabayan. At pa-share na rin para malaman ng sambayan ng Pilipino na ito na po ang tax na binabayad natin. Kahit papaano po mga kabayan ay may napuntahan po, no? Hindi po gaya sa mga nabalitaan natin ngayon na mga flood control ay mga ghost project, no? At nabalitaan natin na mali-malita na pera na pinaghahatian ng mga buaya sa gobyerno. Kalunos-lunos po ang pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino na pupunta lamang sa mga buaya sa gobyerno. So full blast na rin po mga kabayan ang pagtanggal sa mga lupa dyan. Yung mga dati mga kabayan, mahaba pa yung tambak na lupa dyan. So ngayon binabaklas na nila unti-unti nang binabaklas kung saan yung area na tapos na ang mismong retaining wall. Ayan po mga kabayan, no? So sa portion po ito ng Barangay Manggahan, Pasig City. So may mga nagtanong, bakit di umano ay ang iiksi pa na tapos yung mga retaining wall? Sobrang haba na po yan mga bayan. Iba kasi yung iba-ibang grupo to mga bayan. Dito sa Manggahan, ayan po yung dulo ay tapos na. Sa bandang kaliwa, iba rin po sa may Eastwood. Eastwood na yung right side banda eh. So iba rin po doon sa porsyon ng SM Marikina, Barangay sa may Libis, Quezon City. Tapos na rin po doon sa portion ng Riverbank, iba rin po doon sa may Barangay Kalumpang, Marikina City, iba rin po doon. So masisilayin na naman mga kabayan sa ating mga upload, no? So maraming nagsabi na matagal pa daw ito. Sobrang haba na po mga kabayan, pero kumbaga iba't ibang lugar. So pag matapos na po yan mga bayan ay magkadugtong na po yan. So sa mga total na sa ano na po ito mga bayan, ang tapos na retaining wall na sa ano na mga sabihin lang natin sa bandang kanan, no, ay nasa 70%, mga ganon, 75, mga ganon, mga 80. So itong portion na ito ay sa portion po ito ng Manggahan.
So masisilayan po natin mga bayan na grabe yung mga heavy equipment, full blast na po ang paggawa rito. Dahil po ito po yung solusyon sa ating mga kabayan na mawala na po yung pangamba nila, lalo na po higit sa area ng Santulan, Pasig, Manggahan, tsaka Libis at sa may area ng Riverbank, no? Ayan, masisilayan po natin mga bayan na yung mga lupa na nakatambak dyan sa gilid ng Marikina River ay unti-unti nang binaklas. Halos lahat ng lupa na yan, mabayan, tanggal yan. Ganyan na po yung itsura yan. Mula rito, ayan, yung dulo niyan mabayan ay ano na po yan, diretso, Manggahan Floodway. Yung na-upload natin kagahapon na tulay doon sa may Manggahan, sa may Estroda, sa may area ng Kainta at Pasig, may bridge tayong in-upload doon kahapon sa ating vlog. Yan po yung tagos dyan sa dulo mga kabayan. So ganyan na po yan, yung mga lupa na mga tambak dyan sa gilid. Marami nagsabi, hindi ba yan tanggalin? Yung lupa na yan? Siyempre tanggalin po yan dahil dati mga kabahayan dyan. So ngayon, yung dito sa Pasig area, sa may Barangay Santulan, maraming bahay ang nabaklas doon. So kagandahan sa mayor ng Pasig ay doon lang din po sa may Barangay Santulan, halos 5 hakbang lang, gilid lang din po ng Marikina River, nagpatayo siya ng condominium, 13 stories na condominium. Doon lang din po titira yung mga kababayan natin na natamaan nitong widening nitong Marikina Pasig River. Gets po. So ayan na po yun ang retaining wall, oh. Grabe yung texture mga bayan, napakasolid. Panghabang buhay na flood control ito.
So itong portion na ito mga bayan, ito na po yung portion ng eastward sa bandang right side. Yung halos tapos na po ang retaining wall dyan mga kabayan. Ayan po yung eastward sa kabilang side mga bayan. So sa mga nagtanong, nag-question bakit daw ay napakaiksi pa rin na retaining wall ang natapos, napakahaba na po yan mga bayan. Kaso lang ay iba't ibang lugar po, no? Iba't ibang barangay. Kalat-kalat sila sa pagtrabaho rito, paggawa. So yan mga bayan, yung tubig na lumalabas dyan, galing po yan sa mga residential area, sa mga condominium dyan. Ang kagandahan dyan mga bayan, may ginawa ang mga Hapon dyan, no? Bago matapon yung tubig na yan sa mismong ilog, ay sinasala na po yan. So ibig sabihin malinis na po yan bago makarating rito sa pinaka ilog mga kabayan. So ganyan po gumagawa yung mga Hapon, no? Pati yung pagsala ng mga tubig ay kasama siguro din sa mismong pag-construct dito, pag-rehabilitate rito sa Marikina Pasig River. Wow!
makita nyo po mga bayan, titigan nyo yung tubig na galing sa parang butas na yan, ay sobrang linaw, di po ba? Kung hindi yan sinasala, mayroong ginagawa yung mga Japanese dyan, no? May teknolohiya sila na paano nila salain yung mga tubig na galing sa mga kabahayan bago matapon rito sa ilog ay malinis na, malinaw na siya. Ganun ka high-tech yung mga Japanese contractor mga bayan, no? Hindi lang nila pinaganda itong Marikina Pasig River, inaalagaan pa nila yung ilog mismo na maging malinis. Sana po ang ating mga kababayan na nakatira rito sa mismong kahabaan ng Marikina River at Pasig ay sana ay yung mga basura ninyo wag po kayong damag at itapon nyo sa tamang tapunan. May mga garbage collector naman dyan sa mga syudad ninyo, ay doon ninyo itapon, wag po sa ilog. Kaya tama lang tong mga kabahayan na nakatira dati rito ay hindi na sila basta-basta makatapon dyan mga bayan, dahil sa likod nitong retaining wall magkakaroon siya ng kalsada. So ayan na po mga bayan, yung sheet pile ay unti-unti na pong binabalot ng mga rebars. Pagkatapos yan mga bayan, bubuhusan na yan. Ganun kasi solid, no? Ay yung sheet pile naman dyan ay napakahaba, ay nasa 22 feet ang haba mga kabayan, at baliktaran pa. Ganyan kasulid, no? Grabe. So yan lang po muna mga bayan. Abangan po ninyo yung atin pang susunod na mga upload rito sa kabaan nitong Marikina Pasig River improvement, no? Paki-like, share, follow at subscribe po. Podcast Studio hindi sikat pero nakaabot ng balitan tapat. Thank you.